Magandang araw po sa inyo Kuya Bari. Ganoon din sa mga kasundo na walang sawang nakikinig sa inyong YouTube channel. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Joseph. Ang kwentong aking ibabahagi po sa inyo ay tungkol sa isang nakatagong baryo sa Samar. Noong panahon ng aking kabataan, mahilig na mahilig talaga akong mag-adventure. Gustong-gusto ko pong magpunta sa mga dalampasigan, manood ng paglulubog ng araw, maglakbay sa karagatan, mag-hiking at pagmasdan ang mga berdeng punong kahoy na hatid ng kabundukan. Para po sa akin Kuya Bari, nakakaaliw at nakakawala po ng stress ang ganoong mga gawain. Kung alak at sigarilyo ang bisyo ng ibang kabataan noon, iba naman po ang sa akin. Isang araw, habang tinatabas ko ang mga mahahabang talahib sa labas ng aming gate, ay bigla akong tinawag ni Danilo, isa sa mga kaibigan ko. "Uy Joseph, ang sipag mo ngayong umaga, ano bang nakain mo?" Napatigil po ako sa aking ginagawa pagkatapos kong marinig ang kanyang tinig. Ang aga-aga pero inaasar na naman ako ng makulit kong kaibigan. 17 taong gulang pa lamang kami noong mga panahong iyon Kuya Bari. "Oh Danilo, ikaw pala yan. Aga mo nang aasar ah. Ano bang sadya mo at bakit ka naparito?" Tanong ko sa kanya. Tumatagaktak pa ang aking mga pawis dahil mahigit kalahating oras na akong nagtatabas ng mga talahib. "Pare, pumunta ako rito upang yayain ka na mag-camping." Nakangiting wika nito sa akin. "Ha? Camping? Naku, sana naman ba yan?" Tanong ko naman sa kanya. "Doon lang pare, doon sa baryo na matagal na nating gustong puntahan." Sagot naman ni Danilo. Mayroon kasi kaming isang baryo sa Samar na talagang gustong-gusto naming puntahan ng mga barkada ko. 5 kaming magkakabarkada nga pala Kuya Bari at kami ang palaging nagsasama kahit saan kami magpunta. Gusto ko kasi ang kanilang mga ugali at pati na rin ang kanilang mga hilig. Yung tipong palagi kaming nagtutulungan kapag may problema ang isa sa amin at hindi kami tumitigil kahahanap ng solusyon hanggat hindi nasusolusyonan ang problema. "O ano na Joseph, sasama ka ba?" Balik na tanong sa akin ni Danilo. Pare, teka. Hindi ko pa talaga alam eh. Magpapaalam muna ako kay nanay." Teka. Nasaan ba si Aling Marta? Ako na nga ang magpapaalam para sa iyo. Pare, banding natin itong magbabarkada kaya dapat lang ay kumpleto tayo. Pambobolang wika pa sa akin ni Danilo. Hindi pa nga ako nakakapagsalita. Pumasok na siya sa aming gate at hinanap si nanay. Mahigit 5 taon na kaming magkaibigan nitong si Danilo. Kaya naman matagal na rin silang magkakilala ni inay. Abay close din silang dalawa. Nagbibiruan din sila at nag-aasaran. Malaki po ang tiwala ng aking nanay kay Danilo. Kaya naman ay pumapayag siya na gumala ako basta't magkasama kami ni Danilo. Aling Marta! Aling Marta!" Tawag ng tawag si Danilo kay inay habang naglalakad siya. Hinahanap niya kung nasaan ito. Nakita niya si inay na naglalaba kaya naman ay mabilis niya itong nilapitan. Sumunod naman ako kay Danilo. Magandang umaga po Aling Marta." "Oh, Danilo, magandang umaga rin sa iyo. O bakit napadalaw ka?" Tanong ni inay sa kanya. At ayun na nga Kuya Bari, sinabi na ni Danilo ang kanyang pakay. Sa unay ayaw pang pumayag ni inay, ngunit pinilit siya ni Danilo. "Ay talaga ikong bata ka. O siya sige, papayagan kong sumama sa camping ninyo si Joseph ha. Basta't siguraduhin nyo lang mag-iingat kayo. Huwag na wag kayong pupunta kung saan-saan doon, lalo na't hindi pa kayo sanay sa lugar na iyon." Sabi ni Nanay Marta. "Ay opo naman Aling Marta. Good boy kaya kami. Sige po, mag-iingat talaga kami roon at babantayan namin itong gwapo mong anak
Promise, hindi kami mga hunting na mga chicks doon. Nakangising sagot ni Danilo. Nagtawanan sila inay at syempre inasar na naman nila ako. Kapag ka talaga magkaharap silang dalawa, puro ako ang laman ng kanilang usapan. Madalas nila akong inaasar at binibiro. Pagkatapos mag-usap ni na Danilo at Nanay Marta, umuwi na po si Danilo sapagkat maghahanda raw siya ng mga dadalhin sa aming camping. Kagaya po ni Danilo, inihanda ko na rin ang mga damit na aking dadalhin. Plano po kasi naming mag-camping sa loob ng 3 araw lang naman. Kaya nag-ayos na ako dahil aalis na kami pagkatapos naming mananghalian. 7:00 pa lang iyon ng umaga pero na-excite na akong makita ang baryong aming pupuntahan. Hindi na ako makapaghintay na magbanding doon kasama ang aking mga barkada. Nang sumapit ang 2:00 ng hapon, nagpaalam na kami sa aming mga magulang na aalis na kami. 4 kaming mga magbabarkada ang magkakasama. Dala-dala po namin ang aming mga gamit, pagkain, tubig at iba pang mga pangangailangan namin. Kotse ang ginamit naming sasakyan patungo po roon. May kaya kasi ang pamilya ng isa sa mga barkada namin, kaya naman ay hiniram niya sa kanyang ama ang kotse para gamitin namin sa mahabang biyahe. Siya na rin po ang nagmaneho dahil sanay siya sa pagmamaneho ng kanilang kotse. Tinuruan kasi siya ng kanyang ama at iyon ang dahilan kung bakit natuto siyang mag-drive ng kotse ng maaga. Kabilin-bilina ng mga magulang namin na mag-iingat kami roon at wag na wag kaming gagawa ng mga bagay na ikapapahamak namin. Siyempre po, nangako naman kami sa aming mga magulang na magpapakabait kami at uuwing ligtas. Lumipas ang mahigit 3 oras na biyahe. Palapit na kami sa aming pupuntahan. Nakatingin ako sa paligid ng aming dinadaanan habang nasa loob kami ng kotse. Naroroong nakatayo ang mga matatayog na puno ng mahogani. Hindi ko napigilang mabighani sa magandang lugar na iyon. Hindi nagtagal, nakarating na rin kami. Inihinto ni Jeff ang kotse sa isang malawak na damuhan. Siguro po'y mga 5:00 na ng hapon nang dumating po kami doon. Ay, sa wakas, nandito na rin tayo! Masayang sambit ni Danilo. Binuksan na namin ang kotse saka lumabas. Naghanap kami ng magandang pwesto at doon ay inilatag ang aming tent. Wow, grabe no! Sobrang ganda ng lugar na to. Wika ko habang ginagala ko ang aking mga mata sa paligid. Tanaw na tanaw ko ang haring araw na unti-unting lumulubog sa may dakong kanluran. Kaagad ko iyong kinudakan. Manghang-mangha talaga ako sa magandang view na nakikita ko sa aking paligid at ganoon din sina Brian, Jeff at Danilo. Ano mga pre, tara mag-bonfire tayo dito. Tutal pagabi na naman eh. Wika ni Danilo at saka sumang-ayon naman kami sa kanyang suwestyon. Sinimulan na namin ang pangunguha ng mga tuyong dahon kagaya na lamang ng dahon ng saging at iba pang mga dahong naroon. Nanguha rin kami ng mga tuyong sanga ng mga kahoy at dinala iyon malapit sa kinaroroonan ng pwesto ng aming tent. Pagkatapos noon, sinimulan na namin ang pagpapaapoy. Kumuha kami ng mga dala naming malalaking chichirya at saka umupo malapit sa kinaroroonan ng apoy. Ay grabe po, masarap sa pakiramdam talaga ang init na hatid ng apoy, lalo na't medyo malamig sa lugar na iyon. Tamang-tama talaga ang aming desisyon na mag-bonfire. Sa pagdaan ng maraming minuto, tuluyan ng lumubog ang araw. Naging madilim ang buong paligid.
Ngunit hindi nagtagal ay lumitaw rin ang napakabilog na buwan. Kitang-kita namin ang nakangiting buwan sa kalawakan nang tumingala kami. Ay grabe! Sobrang ganda ng buwan, no? Tingnan nyo! Sambit ko, nakaagad naman nilang sinang-ayunan. Ang buwan ang siyang nagsilbi naming tanglaw noong gabing iyon. Kain lang kami ng kain habang nagkukwentuhan. Talagang tuwang-tuwa kami, Kuya Baring Apat, dahil nakapag-banding din kami sa baryong iyon. Tara, pasok na tayo sa loob ng tent. Yaya ni Brian sa amin. Tapos na kaming kumain at nagpapatunaw na lamang. Mamaya na lang tol, nag-i-enjoy pa kami dito sa labas eh. Sagot naman ni Jeff sa kanya. Mga alas 8 na siguro iyon ng gabi. Unti-unti na ring nauupos ang apoy dahil nauubos na ang mga kinuha naming kahoy. Noong tuluyang maupos ang apoy, tumungo na kami sa loob ng tent at saka humiga. Nasa gilid ako at katabi ko si Danilo. Maya-maya, nagpaalam si Jeff na iihi muna siya. 3 na lamang kami nila Danilo at Brian ang natira sa loob ng tent. Nagtatawanan pa kami at nag-aasaran. Kung saan-saan na umabot ang topiko na aming usapan. Teka, bakit hindi pa rin nakakabalik si Jeff? Kanina pa lumabas yun ah. Wika ni Brian. Aba teka, oo nga no. Ilang minuto na rin ang nakakalipas pero hindi pa rin siya bumabalik ah. Grabe naman kadami ang ihi ng lalaking yun. Sabi ko naman at sabay-sabay kaming humagalpak ng tawa. Hinintay namin ng hinintay na makabalik si Jeff. Siguro po mahigit kalahating oras na ang iginugugol ng aming paghihintay, subalit talagang hindi pa rin nakakabalik siya. Nag-alala na kami na baka kung napaano na siya. Tinatawag namin siya habang nasa loob kami ng tent. Ilang beses kaming tawag ng tawag sa kanya, ngunit walang Jeff na sumasagot. Walang Jeff na dumadating. Pare, halika na. Kailangan na nating hanapin si Jeff. Wika ni Danilo at doon na kami nagsimulang lumabas sa aming tent. Maliwanag ang buong paligid dahil sa liwanag na hatid ng buwan. Jeff! Jeff! Huy! Nasaan ka na? Nagsusumigaw na kami para lang marinig kami ni Jeff. Subalit wala pa ring sumasagot. Hinanap namin siya sa mga kakahuyan. Nagbabakasakali kaming doon umihi si Jeff, ngunit nabigo lamang kami. 1 oras na kaming naghahanap pero wala pa ring Jeff. Kinakabahan na kami noong mga oras na iyon, Kuya Bari. Hindi na namin alam kung saan hahanapin itong si Jeff. Pare, pumasok na lang kaya muna tayo sa loob ng tent. Doon na lang natin siya antayin. Natatakot na wika ni Brian. Malungkot ang aming mga mukha. Kinakabahan kami sa mga susunod na maaaring mangyari. Isip kami ng isip, papaano naman kasing nawala si Jeff gayong nagpaalam lang naman siya na iihi? Naging isang malaking palaisipan sa aming 3 ang biglang pagkawala ni Jeff. Kung kaya't napagdesisyonan na lang naming pumasok sa loob ng tent at doon na lang siya hintayin. Habang naglalakad kami patungo sa kinaroroonan ng aming tent, isang uwak ang aming natanaw. Palipad-lipad ito at hindi nagtagal ay dumapo sa ibabaw ng aming tent. Napaismid ako at tinitigang mabuti ang uwak. Napansin namin na parang may dugo ang bibig nito. Dala ng aming kuryosidad ay nilapitan namin ang nasabing uwak. Tinignan namin ng maigi kung dugo nga ba ang nakikita namin sa kanyang tuka at pati sa kanyang mga balahibo. At kami nagulat. Tama nga kami, Kuya Bari. Preskang dugo ang nakita namin. Doon na kami nagsimulang magduda. Pare, nakita niyo ba yan?
Saan galing ang uwak na yan? At bakit maraming dugo sa kanyang tuka? Tanong ni Brian. Kung saan-saan na naglakbay ang aking isip. Kinakabahan ako para kay Jeff. Ganoon din sina Brian at Danilo. Panay-isip sila kung ano na ang nangyayari sa isang kaibigan naming nawawala. Lumipas lang ang ilang sandali. Biglang lumipad na ang uwak papalayo sa aming tent. Sinundan namin ng tingin ang kanyang paglipad hanggang sa tuluyan itong nawala sa aming paningin. Maya-maya'y isang matandang babae ang nakita namin sa di kalayuan. Parang hirap na hirap siyang maglakad at may hawak siyang tungkod. Mahaba ang buhok ng babaeng iyon, Kuya Bari. Sino to? Anong ginagawa ng matandang babaeng yang rito? Bakit nandito siya gayong malalim na ang gabi? Pagtatakhang tanong ni Danilo. Mababakas ang pagtataka sa tono ng kanyang boses. Tinignan naming maigi ang matandang babae. Lakad lamang ito ng lakad sa malawak na damuhan habang uugod-ugod. Baka naliligaw dito ang matandang yan ah. Naku, kawawa naman si Lola. Wika ni Brian habang nakatingin siya sa matandang iyon. Si Brian kasi, Kuya Bari, ang tipong taong mabilis maawa lalong-lalo na sa mga matatanda. Kapag ka nakakakita siya ng mga matatandang nahihirapang tumawid sa kalsada, ay kaagad niyang tinutulungan ito sa pagtawid. Saan kaya ito patungo? Nasaan kaya ang bahay ng matandang yan? Hindi kaya pinalayas yan ng kanyang pamilya? Sabi ko naman sa kanila. Tingin lang kami ng tingin sa matanda. Naaawa kaming tatlo dahil nakikita naming hirap na hirap talaga itong maglakad. Napansin naming humahakbang siya palapit sa aming tent. Hindi naman namin makita ang kanyang mukha sapagkat natatabunan ito ng kanyang mahabang buhok at nakayuko siya habang naglalakad. Maya-maya lang ay biglang natumba ang matandang babae. Bumagsak sa damuhan ang kaawa-awang matanda at kitang-kita naming hirap na hirap itong bumangon. Kaya naman naawa kami sa kanya. Uy, si Lola natumba! Kawawa naman siya! Tara, tulungan natin! Sambit ni Brian at nagtakbuhan kami patungo sa kinaroroonan ng matandang babae. Noong makarating kami, nakahiga na sa damuhan ang matanda. Lola, ayos lang po ba kayo, Lola? Tanong ni Brian sa kanya habang marahang niyuyugyug niya ang balikat ng matandang iyon. Akmang aalalayan na sana namin ang matanda patayo nang bigla itong bumangon at humarap sa amin. Oh, aswang! Napasigaw si Brian nang tumambad sa aming mukha ang pangit na mukha ng matandang babae. Mapupula ang kanyang mga mata na parang nagbabaga. Biglang naging matutulis ang kanyang mga kuko at humaba na rin ang kanyang pangil. Ang inakala naming matandang kaawa-awa ay isa palang agresibong aswang. Pakana na lamang niya iyon upang mahulog kami sa kanyang patibong. Napaatras kaming tatlo nang biglang tumayo ang matandang aswang at kinuha ang kanyang tungkod. Bigla niyang hinampas si Brian at tumama sa binti nito. Ikinatumba ni Brian ang pangyayaring iyon samantalang kami naman ni Danilo ay takot na takot. Humahalakhak pa ang matanda at saka muling hinampas si Brian. Nagsusumigaw si Brian sa sobrang sakit. Kita ko ang pagdanak ng kanyang dugo nang kagatin ng matandang babae ang liig ni Brian. Gustong-gusto naming iligtas si Brian, ngunit wala kaming mga armas. Wala kaming laban sa matandang iyon. Sa sobrang takot namin ni Danilo ay kumaripas kami ng takbo. Nangingilit ang luha sa aking mga mata habang binabagtas namin ang daan palayo sa kinaroroonan ni Brian. Hindi namin siya nailigtas dahil naunahan kami ng takot. Pare, si Brian! Paano si Brian?
Hindi ko alam, tumakbo lang tayo. Kailangan na natin umalis sa lugar na ito. Sambit ko habang tumatakbo kami ni Danilo. Tumungo kami sa kinaroroonan ng kotse ni Brian. Tangkasa na naming tumakas doon, subalit wala naman sa amin ang susi ng kotse. Ngunit nang kinapako ito ay bukas ang kotse, kung kaya't dali-dali kaming pumasok sa loob. Maya-maya lang, nakita kong nasa labas na ng kotse ang matandang aswang. Nakatayo siya malapit sa pwesto ni Danilo. "Danilo, sa gilid mo!" sigaw ko sa kanya. Nang lumingon si Danilo, natanaw niya sa labas ng kotse ang aswang. Pinaghahampas pa nito ang kotse gamit ang daladala niyang tungkod. Takot na kami ni Danilo sa mga sandaling iyon, Kuya Bari. Noong mga sandaling iyon ay hindi na namin talaga alam ang aming gagawin. Sa taranta ko ay bigla kong nabuksan ang pintuan at ako'y tumaob palabas. Napasalampak ako sa lupa at nagwika ng, "Pare, tara na, labas na!" Sigaw ko kay Danilo. Nauna na akong tumakbo at susunod na sana si Danilo nang biglang nabasag ang bintana ng kotse dahil sa malakas na paghampas ng matanda. Hinihigit niya si Danilo palabas sa kotse, samantalang ako naman ay todo takbo na. Hindi ko na alam kung saan ako papunta noong mga oras na iyon. Nangangatog ang aking mga tuhod at naninindig na ang aking mga balahibo. Umiiyak na rin ako dahil sa sobrang takot. Hindi ko akalaing mapanganib pala ang baryong aming pinuntahan. Takbo lamang ako ng takbo habang patuloy sa pagdaloy ang aking mga luha. Naaawa ako sa sinapit ng mga kaibigan ko. Kung kaya ko lang iligtas sila ay gagawin ko, ngunit naunahan ako ng takot. Wala na akong ibang nagawa ng mga sandaling iyon kung hindi ang unahin ang kaligtasan ng sarili ko. Natakot ako talaga na baka abutan ako ng aswang na iyon. Sa aking pagtakbo, nakakita ako ng isang malaking puno at naisipan kong magtago doon. Palihim kong sinilip ang kinaroroonan ng kotse. Gusto kong alamin kung ano na ang nangyari kay Danilo, kaya naman nilakasan ko ang aking loob sa pagsilip. Sobrang sakit ng aking dibdib nang makita ko si Danilo. Nagsusumigaw siya sa damuhan habang hinihigit siya ng aswang. Kitang-kita ko kung gaano kalakas ang nilalang. Hinihigit siyang pilit palabas ng kotse. Hanggang sa napagtagumpayang ilabas siya ng kotse. Hindi ko alam kung saan dadali ng aswang ang aking kaibigan. Awang-awa ako sa kalagayan nito at mas lalo akong nasasaktan sa tuwing maririnig ko ang malakas na sigaw ni Danilo. Sigaw na humihingi ng saklolo. Ngunit anong magagawa ko? Dapat ko bang isugal ang buhay ko para iligtas ang kaibigan ko? Kahit ganoon ang sinapit ni Danilo, hindi sumagi sa isipan ko na tulungan siya dahil sa aking takot at dahil kapag ginawa ko iyon, batid kong hindi lang si Danilo ang mabibiktima, kung hindi pati na rin ako. Habang hinihigit ng matandang aswang si Danilo, iginagala rin niya ang kanyang mga mata sa paligid. Sumisingot-singot ito at parang hinahanap niya ako. Kinabahan ako dahil baka makita niya ako. Kaya naman ay lalo akong nagsumiksik sa puno. Lumipat-lipat ako ng mga puno upang masigurong ligtas ako. Dahan-dahan akong gumapang patungo sa makakapal na mga talahib. Kahit nagkakandasugat-sugat na ang aking katawan, ay hindi pa rin ako tumigil sa paggapang. Muntik pa akong mapasigaw at mawalan ng ulirat nang makita ko sa gilid ng talahiban ang bangkay ni Jeff. Duguan ang katawan nito at parang nginat-ngat ang kanyang liig. Nagkalat ang kanyang mga lamang loob sa kanyang tabi. Gusto ko nang humagulgol dahil sa sobrang sakit na aking nararamdaman. Hindi ko matanggap na ganoon kasaklap ang kanyang sinapit, Kuya Bari.
Kaya pala hindi siya nakabalik na ay dahil inatake na siya ng matandang aswang na iyon. Tinakpan ko na lamang ang aking bunganga upang hindi marinig ng matandang aswang ang aking pag-iyak. Gustong-gusto ko na talagang magwala ng mga sandaling iyon, ngunit pinipigilan ko na lamang ang aking sarili. Pinipigilan kong mabuti dahil natatakot ako na baka marinig ng matanda at ako naman ang isunod niya. Pagkatapos kong tignan ang dugoang bangkay ni Jeff ay lumipat ako ng pwesto. Lumayo ako sa kinaroroonan niya dahil nasusuka na ako sa malansang amoy na nagmumula sa kanyang lamang loob. Muli akong gumapang patungo sa gitna ng mga nagtataasang talahib. Gapang lang ako ng gapang. Maya-maya'y nanatili muna ako ng matagal. Nagpahinga. Nag-isip. Hindi ko na kasi alam kung ligtas pa ba ako, kung lalabas ako. Pakiramdam ko lang kasi ay nagmamasid lang ang matandang aswang na iyon sa kanyang paligid. Alam niyang buhay pa ako at malakas ang aking kutob na hindi niya ako talaga titigilan hanggat hindi niya ako nakikita. Maya-maya pa, bigla akong nakarinig ng mga yapak. Ang mga yapak na iyon ay nasundan ng nasundan at habang tumatagal ay palapit ng palapit sa talahiban. Nilakasan ko na lamang ang aking loob. Inihanda ko na ang aking sarili. Nakahanda na akong kumaripas ng takbo kung sakaling makita niya ako. Sa paglipas ng ilang sandali, ang mga yapak na iyon ay dumulog malapit sa kinaroroonan ng bangkay ni Jeff. Medyo malapit lamang iyon sa pwestong pinagtataguan ko. Iniwasan ko ang lumikha ng kahit anong ingay at tinakpan ko ang aking bibig. Sinilip ko ang pwestong kinaroroonan ni Jeff, subalit naging maingat ako sa aking mga kilos. Tiniyak kong hindi ako mapapansin ng matandang aswang. Nang silipin ko ang kinaroroonan ni Jeff, natanaw ko ang matandang aswang. Nakatayo ito doon at inililibot niya ang kanyang mga tingin. Alam kong ako ang kanyang hinahanap at mabuti na lamang hindi pa rin niya ako nakikita. Maya-maya'y yumuko na ang aswang at saka hinigit niya ang bangkay ni Jeff. Naglakad siya papalayo habang daladala ang bangkay ng aking kawawang kaibigan. Laking pasasalamat ko dahil umalis na ang matandang aswang. Noong mga sandaling iyon, hindi ko na talaga alam kung saan niya dinala ang bangkay ni Jeff. Hindi na muna ako lumabas sa aking pinagtataguan dahil gusto kong matiyak na ligtas talaga ako kapag lumabas na ako. Naghintay ako ng mahigit 1 oras. Maya-maya'y naging kampante na ako at napagdesisyonang lumabas na sa aking pinagtataguan. Batid kong wala na roon ang matandang aswang. Bumalik ako sa kinaroroonan ng aming tent upang hanapin ang susi. Gusto kong makaalis na sa lugar na iyon. Habang tinatahak ko ang damuhan pabalik sa aming tent, muling nanariwa sa aking isipan kung papaano pinatay ng matandang aswang si Brian, kung papaano niya hinigit si Danilo, at maging ang karumal-dumal na sinapit ni Jeff. Lumuluha akong naglalakad papasok sa aming tent. Sinubukan kong hanapin ang susi ng kotse ni Brian, ngunit bigo akong matagpuan iyon. Kaya naman sumilip na lamang ako sa labas at nag-isip ako ng ibang paraan kung papaano makakaalis sa lugar na iyon. Tiningnan ko ang bahagi ng damuhan kung saan doon ay pinatay ng aswang si Brian. Ngunit dugo na lamang ang tanging naiwan. Wala na roon si Brian. Wala na ang bangkay ng aking kaibigan. Naisipan kong maglakad-lakad. Baka sakaling makakita ako ng bahay at makahingi ako ng tulong.
Mag-isa kong binagtas ang kahabaan ng daan habang nagmamasid ako sa paligid. Wala akong makita kahit isang bahay. Sagana sa mga punong kahoy kasi ang lugar na iyon. Mabuti na lamang at mayroong buwan, kaya naman hindi ako nahirapang maglakad sa gitna ng gabi. Matinding kilabot pa rin ang nararamdaman ko habang ako'y lakad lang ng lakad. Kung saan-saan ako nakarating. Kahit napapagod na ako sa paglalakad, ay hindi pa rin ako tumigil sa takot na baka matagpuan ako ng matandang aswang na iyon. Hindi nagtagal, nakakita rin ako ng mga bahay. Walang mapagsidlan ang tumang aking nararamdaman sapagkat sa wakas ay nakarating na rin ako sa mga kabahayan. Hindi sementado ang mga nakikita kong bahay at batid kong mga ordinaryong tao lamang ang mga namumuhay roon. Huminto ako sa tapat ng bakod at saka sumilip-silip. Parang may ilaw sa loob ng kanilang bahay, kaya naisip ko na baka gising pa ang mga taong naroroon. Tao po! Tao po! Paulit-ulit ang pagkatuko habang nagsusumigaw. Wala akong pakialam kung mabulabog ko sila. Desperado na kasi akong humingi ng tulong, Kuya Bari. Tao po! Pagbuksan niyo po ako! Muling sambit ko at hindi nagtagal. Isang batang lalaki ang lumabas. Nakatingin lamang siya sa akin at para bang nagulat siya sa aking pagdating. Gamit ang kumpas ng aking kamay, pinapunta ko siya malapit sa aking kinaroroonan. Nasa labas kasi ako ng kanilang bakod. Ang gwapo ng batang lalaki at sa tingin ko po ay 7 taong gulang pa lamang siya. Maputi at matangos ang kanyang ilong. Hindi naman nagtagal, naglakad siya palapit sa akin habang nakangiti naman ako sa kanya. Bata, ako nga pala si Joseph, huwag kang matakot ha. Nandito ako para humingi ng tulong sa inyo. Nandito ba yung mga magulang mo? Wika ko sa batang lalaki. Ngunit seryoso lamang siyang nakatingin sa akin. Ngumiti ako sa kanya, ngunit parang wala lang iyon sa kanya. Hindi rin siya nagsasalita. Sa halip na sagutin niya ako, ay pinili niyang umalis. Bumalik siya sa loob ng kanilang bahay. Napakamot na lamang ako sa aking ulo, ngunit hindi pa rin ako umalis. Umaasa akong lalabas ang kanyang mga magulang nang sa gayon ay ibabalita ko sa kanila ang nangyari sa mga kaibigan ko. Nang lumipas ang ilang segundo, bumalik ang bata, ngunit mayroon na siyang kasamang babae. Sa tingin ko po, Kuya Bari, ay nanay niya ang babaeng iyon. Itinuro ako ng bata kaya lumapit sa akin ang babae at saka kinausap ako. Nay, magandang gabi po. Pwede po bang makahingi ng tulong sa inyo? Tanong ko sa kanya. Anong maitutulong ko sa iyo? Tanong niya sa akin. Humugot muna ako ng malalim na hininga at saka muling nagsalita. Nay, kasi po pinatay po kasi ng matandang aswang ang mga kaibigan ko. Baguhan pa lang po kasi kami sa baryong ito. Pwede po bang dito na muna ako tutuloy sa inyo? Baka po alam niyo rin kung sino ang aswang sa lugar na ito. Gusto ko po kasing ipaabot sa mga pulis ang nangyari. Wika ko sa babae. Tumingin lang ito sa akin. Halika sa loob. Sabi naman niya sa akin at saka pinapasok niya ako sa kanilang bakod. Laking pasasalamat ko sapagkat mayroon na akong matutuluyan. Ngunit inakala kong mabait sila. Nang makarating ako malapit sa loob ng kanilang bahay, parang tumigil ang aking mundo dahil sa aking mga nakita. Tumambad sa aking paningin ang kaawa-awang mukha ni Danilo. Nakagapo sa niyog ang kanyang katawan at nagsusumigaw siya nang makita niya ako. Kitang-kita kong humihingi ng tulong ang kaibigan kong walang kalaban-laban.
Nakita ko rin sa tabi ng malalaking kawa ay naroon nakapwesto ang bangkay ni na Jeff at Brian. Gulat na gulat ako sa aking mga nasaksihan. Ang sayang aking naramdaman ay biglang napawi. Napalitan iyon ng takot at pagkataranta, lalo na noong nasilayan ko ang matandang aswang na nagsisibak ng kahoy malapit sa malaking kawa na may lamang tubig. Doon ko napagtanto na mga aswang ang lahat ng mga naninirahan doon. Nang makita ako ng matandang aswang ay kaagad akong kumaripas ng takbo. Hinarang pa ako ng babae ngunit tinabi ko lang siya. Diretso ako palabas ng kanilang pintuan. Nakita ko pang hinahabol ako ng matandang aswang habang daladala ang kanyang itak. Binilisan ko ang aking pagtakbo. Pumunta ako at dumaan ako sa maraming mga pananim nang sa ganoon ay hindi niya ako kaagad na makita. Takbo lamang ako ng takbo, Kuya Bari, ng mga sandaling iyon kahit hingal na ako dahil sa sobrang pagod. Malayo na ang aking narating at hindi ko na nakita ang matandang aswang. Hindi na niya siguro ako nakita kaya hindi na ako sinundan. Ganun pa man ay ipinagpatuloy ko pa rin ang aking pagtakbo. Takbo lang ako ng takbo hanggang sa sobrang layo na ng aking narating. Natagpuan ko na lamang ang aking sarili na nasa gilid na ng kalsada. Marami na akong mga sugat sa katawan, ngunit pilit kong ininda ang sakit na aking nararamdaman. Hindi nagtagal, may dumaan ding sasakyan. Kaagad akong nagpara at nakiusap na pasakayin ako. Naawa naman sa akin ang tricycle driver. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat-lahat ng nangyari at ayon pa sa driver, delikado raw talaga ang baryong aming pinuntahan dahil marami na ang nabiktima sa lugar na iyon. Mga aswang daw kasi ang naninirahan at ni isa ay walang naglakas ng loob na kalabanin ang baryong iyon. Magmula noon, Kuya Bari, hindi na nakauwi pa ang mga kaibigan ko. Patunay siguro na patay na talaga sila. Maswerte ako dahil nakauwi ako ng buhay. Magpasa hanggang ngayon, nalulungkot pa rin ako sa tuwing naaalala ko ang pangyayari sa amin ng mga tropa ko doon sa nakatagong baryo sa Samar. Ang payo ko lang, mag-iingat tayo lagi sapagkat napakaraming manlilinlang sa mundong ito. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari, at sana po'y maitampok niyo rin po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Joseph. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Miguel. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang kwento naming mag-asawa noong bagong kasal pa lamang kami. Ito talaga yung parte sa buhay namin na akala namin ay katapusan na namin. Magpahanggang ngayon po, itinatago na lang namin iyong kwento at ikinukubli na lamang dahil baka wala rin namang maniwala sa amin o di kaya naman ay pagtawanan lang kami. Masaya na naman ang buhay namin ngayong matatanda na rin kami. Ngunit hindi talaga namin makakalimutan yung isang pangyayari sa buhay namin na humarap kami ng isang nakakatakot at nakakapangilabot na eksena. Matagal na panahon na iyon. Bagong kasal pa lang kami ng misis ko. Maaga kasi kaming ikinasal dahil maaga ko siyang nabuntis. 21 anyos ako samantalang 20 anyos siya. Hindi pa nga namin sinasabi sa mga magulang namin noon na buntis siya. Talagang inuna namin ang pagpapakasal para hindi na sila magalit kung sakali mang malaman nilang buntis ang misis kong si Maricar. Kuya Bari, taga-probinsya kasi ang pamilya nitong si Maricar, kaya medyo strikto.
Samantalang ako po, laki naman sa Makati. 2 linggo bago kami ikinasal, hindi pa namin alam kung saan kami mag-honeymoon. Sa katunayan nga ay ayaw naman ng asawa ko ng ganoon. Di ata sanay kasi nga sa probinsya ito lumaki. Pero ako naman Kuya Bari na laking syudad, gusto ko ring maranasan yung mga nakikita ko sa ibang makakarelasyon at bagong kasal. Hindi rin naman kami gaanong kapos noon sa pera dahil may negosyo naman ang pamilya ko. Nasakto naman na noong dinalaw ko ang pamilya niya sa probinsya para sunduin sa kasal namin ay may nag-alok sa amin ng honeymoon. Mababang halaga lamang ito. Di yung misis ko nga na matipid, iyon na lamang daw kasi dahil mura lang. Ako naman ay nagustuhan ko rin yung alok kasi nga 7-day trip siya tapos iba't ibang lugar kada 2 araw tapos surprise daw ang mga pupuntahan para daw nakaka-excite. Kasama na sa babayaran yung pagkain at yung hotel na pagtutulugan. Ako naman Kuya Bari, binayaran ko na kaagad. Misis ko naman ang masusunod kasi nga siya naman ang bride. Di kinabukasan, pagkatapos nung kasal namin sa Makati, sinundo na kami noong bus. Bali po 5 mag-aasawa pala kami sa bus na magkakasama. Magkakasama rin kami sa tour na iyon. Natuwa naman ulit yung misis ko kasi nga may mga babae siyang makakausap. Madaldal kasi si Maricar Kuya Bari kaya gustong gusto niya kapag may makakausap siya sa paligid. Ako naman po hinayaan ko na lamang siya. Ang gusto ko lang naman ay maging masaya siya sa honeymoon namin at makagawa kami ng masasayang alaala. 2 buwang buntis pa lamang noon si Maricar kaya hindi pa masyadong halata ang tiyan niya. Maaga naman naming nalaman na buntis siya tapos ayun nagplano agad-agad ng kasal. Sinabi ng tour guide namin na mga ilang oras pa daw ang biyahe kaya maiging magpahinga na lang muna. Merong bus stop naman daw para makakain at makaihi. Di ko makakalimutan ang pangalan ng tour guide namin na iyon, si Kulas. Unang tingin, mabait naman po siya at palangiti sa mga tao. Maliit ito at kulot po ang buhok. Hindi ko na matandaan yung lahat ng pangalan ng mga kasamahan namin doon, pero tanda ko po yung isang mag-asawa na naging malapit sa amin ni Maricar. Sila ay sina Amor at Doming. Katapat sila ng upuan namin, kaya sila rin ang una naming nakausap. Mga ilang oras din ang naging biyahe namin Kuya Bari. Ako kasi at ang asawa ko ay hindi maalam sa mga lugar basta sumama na lang kami. Yung iba naman naririnig ko na pinag-uusapan yung hula nila kung saan ang unang lugar na pupuntahan namin. Unang napuntahan namin po ay dagat sa isang isla. Pagkababa namin, sumakay pa kami ng bangka. Narinig ko pa sa isang kasama namin na Jumalig Island daw iyon. Dahil dati na raw siyang nakapunta roon. Kami naman ng misis ko ay walang pakialam kung saan eksakto iyon sa Pilipinas. Basta't natutuwa kami dahil sa ganda ng tanawin. Todo kwento naman si Maricar sa mag-asawang Amor at Doming ng kung ano-ano. Mas magkasama pa nga talaga si Amor at Maricar tapos nagkikwentuhan din kami ni Doming tungkol sa mga bagay-bagay. Parehas kasi kami na hindi maayos ang pakiramdam. Para bang may masamang mangyayari. Ewan ko ba Kuya Bari, pero mararamdaman mo naman kasi yun, di ba? Yung tipong pakiramdam na may dadating na pangit na eksena. Ngunit hinayaan na lang namin iyon dahil baka nga kung ano-ano na lang ang naiisip namin dahil nga sa haba ng biyahe. Maayos naman ang naging lagay namin sa isla. Sa 2 araw na nandoon kami ni Maricar ay wala namang masamang nangyari at
talagang nakapagpahinga kami. Pinigilan ko pa nga siyang bumili ng maraming souvenir dahil nga may dalawa pa kaming pupuntahan na lugar at baka mahirapan na kami sa pagbibitbit ng mga gamit. Pagkatapos namin sa islang iyon, naghanda na kami para sa pangalawa naming pupuntahan. Naalala ko lang Kuya Bari, matagal din ang naging biyahe namin. Halos ilang oras din kami sa bus, tapos ang napuntahan naman namin ay magagandang tanawin sa isang bundok kung saan tanaw mo yung buong lugar sa ibaba. Hindi kasi namin namalayan yung papunta kasi nga nakatulog kami sa biyahe, mga pagod. Ngunit sa aking pagkakaalala ay halos wala talagang tao sa lugar na iyon. Walang tao at bihira ang mga sasakyan na dumadaan. Yung maliliit na hotel na nirentahan namin ay halos kami lang din ang tao doon. Niwala kaming nakakasalamuha na ibang tao o kung anuman. Ngunit hindi naman kami nagtaka noon kasi nga baka nga naghahanap sila ng lugar na kakaunti lamang yung tao. At mas okay naman sa amin iyon dahil hindi nakakairita at hindi rin hassle. Noong mga panahong iyon Kuya Bari, talagang kamera-kamera pa lang ang uso kaya todo kuha din ng litrato ang asawa ko. 2 araw din kami doon, payapa naman at tahimik. Pagkatapos noong 2nd araw namin, naghanda na ulit kami para sa pangatlo at huli naming pupuntahan. At doon na po nagsimula ang lahat. Paidlip-idlip lang po ako noon pero napapansin ko talaga na kada magigising ako ay pakaunti ng pakaunti ang mga sasakyan o bahay na nakikita ko. Para bang paliblib na ng paliblib yung pinupuntahan namin. Noong una, iniisip ko lang na baka may tagong isla na naman kaming pupuntahan o kung anuman. Ngunit nagulat ako kasi hapon na tapos ay nasa bus pa rin kami. Kung kaya't nagtanong na yung mga kasamahan ko kung nasaan na raw kami. Kasi nga mag-aalas 5 na kami ng madaling araw umalis at buong araw na kaming nasa biyahe. Doon na sinabi ni Kulas na naliligaw daw kami. Hindi na raw mahanap ng driver yung daan palabas. Nagtaka naman ako noon kasi papaanong maliligaw? Yun ba yung unang beses na pupunta sila sa lugar na iyon? Sabi naman ni Kulas, bago lang daw kasi sila noong driver sa trabaho kaya parehas daw silang hindi pa maalam sa mga lugar. Kinabahan naman yung mga tao, baka kung saan naman kami mapunta. At noong mga panahong iyon Kuya Bari, hindi pa talaga uso ang cellphone at kung mayroon man, hindi naman kalat ang signal kaya wala kaming makukontak kapag naligaw kami. Pinakalma naman kami ni Kulas at noong driver. Gagawa naman daw sila ng paraan at paniguradong mahahanap din naman yung daan kasi nga malawak pa naman yung daan. Ibig sabihin daw, hindi pa kami ganoon malayo sa sibilisasyon. Magtatanong-tanong na lang daw kami kapag may nakasalubong na tao. Ako naman noon Kuya Bari, sinakripisyo ko na ang tulog ko at pahinga. Talagang ginising ko yung sarili ko para obserbahan yung daan. Tinatandaan ko bawat sulok para kung sakali na mabalik kami dito ay hindi na kami maligaw. May mga pagkain pa naman kami sa bus kaya doon na lang kami naghapunan. Nakita ko pa noong gabi na tumigil yung bus tapos may pinagtanungan silang parang magsasaka. Tapos nagtuturo-turo iyon. Kaya ako naman po ay nakampante at nakatulog na. Kasi iniisip ko noon baka nalaman na nila yung daan palabas dito. Kasi nga itinuro na sa kanila ng magsasaka. Nagulat na lamang ako kasi nagising ako na mag-uumaga na. Tapos lahat sila ay nasa labas ng bus pati si Maricar. Tinignan ko yung daan. Nakita kong makipot na at lubak-lubak. Hindi na sementado. Nakikita kong nagagalit na yung mga tao kay Kulas saka sa driver
kasi nga parang mas lalo lang kaming naligaw at napalayo sa sibilisasyon. Tinanong ko naman yung driver at si Kulas kung ano ang itinuro sa kanila ng magsasaka. Nagkatingin na naman yung dalawa tapos sabi nila sinundan lang naman daw nila ang sinabi ng magsasaka pagkatapos ay dito na daw kami napadpad. Nagtatalo-talo na nga yung ibang mag-aasawa tapos kami naman nila Doming ay nag-uusap lang ng kalmado kung anong pwede naming gawin. Habang nagkakagulo kami sa baba ng bus, may mga dumaan na mukha ding mga magsasaka. Pagkatapos ay nilapitan nila kami para kausapin. Siguro ay nahalata nilang naliligaw kami. Si Kulas yung nakipag-usap sa kanila. Hindi ko alam kung Ilocano ba yung lengguwahe nila o kung anuman. Ngunit si Kulas lang din ang nakakaintindi. Kaya siya ang nakipag-usap. Matapos yung ilang minutong pag-uusap nila, sinabihan kami ni Kulas na dadalhin daw muna kami sa isang sityo ng mga magsasaka. Nasa malayong lugar na pala talaga kami tapos umuulan-ulan na at mukhang may bagyo pa. Kaya doon daw muna kami magpalipas at para makondisyon din naman daw yung bus. Napag-alaman ko kasi na mayroon palang problema sa makina. At habang nagpapalipas daw kami doon ay maghahanap daw ng telepono na matatawagan sila Kulas para makahingi ng tulong sa kanilang kumpanya. Kami namang walang pagpipilian. Pumayag na lang kami. Si Maricar noon ayaw din namang masira yung honeymoon namin kaya sinikap na lang namin na hindi mainis. Buntis pa naman siya kaya medyo iba-iba ang pakiramdam niya. At hindi nga nagtagal, dinala na nila kami doon sa sityo, mga ilang minuto lang din ang layo mula sa pinaghintuan ng bus namin. Pagdating doon, nakita namin nakakaunti lang din talaga ang mga bahay, tapos puro kubo-kubo lang din. May iilan din naman na bato ang bahay, pero lahat ay simple lang tignan. May isang malaking bahay lang doon sa gitna. Iyon daw ang magpapatuloy sa amin. Mukhang iyon din ang pinakamayaman sa sityo nila. Pagdating doon, masaya naman kaming sinalubong noong may-ari ng bahay. Sa pagkakatanda ko, Kuya Bari, Emmanuel ang pangalan ng lalaki, pagkatapos naman yung asawa niya ay Claring ang pangalan. Hindi ko lang talaga alam noon kung ano-ano na ang pumapasok sa isipan ko, ngunit parang kakaiba talaga yung unang pakiramdam ko sa sityo na iyon. Lahat ng babae doon ay halos magkakamukha kasi pare-pareho na mahahaba ang kanilang mga buhok. Mapapayat din sila, samantalang maskulado naman ang mga kalalakihan. Parang iba din yung paraan kung papaano nila kami tignan. Ngunit ayaw ko naman noon mag-isip ng masama kasi nga sila naman yung mababait na nag-alok pa ng tulong sa amin at patuloyin pa kami sa sityo nila. Pero hindi rin mawala sa isipan ko na baka may plano silang pagnakawan kami o kung anuman. Nagkatinginan pa nga kami ni Doming noon. Siguro ay pareho kami ng nararamdaman. Mabait naman yung Emmanuel at Claring. Malaki talaga yung bahay nila kumpara sa mga kubo-kubo na bahay sa iba, kaya nagkasya kaming 10 doon. Si Kulas naman saka yung driver sa ibang bahay nakituloy. Pinatuloy naman kami nila ng maayos at pinakain din ng marami. Nakakagulat nga na nagluto sila ng marami para sa amin. Nakakahiya dahil hindi naman mukhang mayaman ang sityo nila pero nag-abala sila para sa amin. Doon ko na rin nagsimulang makilala yung iba pa naming mga kasama. Nagkwentuhan kami at doon ko napag-alaman na buntis din pala yung iba naming mga kasamang babae. Tuwang-tuwa naman ang mga tao doon sa sityong iyon. Tapos todo hawak pa sa tiyan ng mga kasamahan naming babae
pati kay Maricar, kahit na maliit pa ang kanyang tiyan. Ngunit kahit na nagkakasiyahan ang lahat, ay hindi talaga mapanatag ang aking loob. Para talaga akong kinakabahan noon, Kuya Bari, na ewan ko kaya hindi ako mapakali. Nagulat na lang ako dahil yung isang magsasakang andoon ay namukhaan ko. Sa pagkakatanda ko po, siya po iyong nakausap nila Kulas na nagturo ng daan na iyon. Ngunit ipinagsawa ng bahala ko na lamang iyon at hindi na kinausap pa yung magsasakang iyon. Pero nakulob pa rin ako ng pagkabahala. Kinausap ko si Domeng at pati siya ay ganoon din ang kanyang nararamdaman. Kung kaya't ang ginawa namin ni Domeng ay naglibot-libot kami para tumingin-tingin sa paligid. Napansin namin na wala kaming nakikitang bata o mga buntis na babae. Meron din kaming nakikitang mga matatandang babae na nagpapahid ng langis at malalim ang tingin sa amin. Dahil doon, kinilabutan kami. Ngunit hindi kami nagpahalata ni Domeng at kami nagsindi muna ng yosi para ikalma ang aming mga sarili. Yung ibang gamit namin ay nasa bus pa rin naman, kaya babalik sana kami sa bus para kuhain iyon noong naabutan namin si Kulas at yung Emmanuel na nag-uusap. Sumimpli kami sa gilid para marinig ang kanilang pinag-uusapan. Mukha kasing may malalim na sikreto sila kaya nagtago kami. At doon na kami halos mawindang ni Domeng sa mga narinig namin at mga natuklasan namin. Hindi ko na po maidetalye pa yung mismong usapan nilang dalawa, pero doon namin napag-alaman ni Domeng ang lahat ng tungkol sa sityong iyon. Narinig kasi namin ang usapan nila ng malinaw. Napag-alaman namin na ang sityong iyon pala ay sityo ng mga aswang. At si Kulas kasama ang driver na kasama nito ay nakipagkuntsaba sa mga aswang para iligaw kami sa lugar na iyon. Ibig sabihin, hindi talaga kami naliligaw dahil plano talaga nila na dalhin kami sa mismong sityo ng mga aswang. Narinig namin na kinabukasan din pala ay magkakaroon ng malaking pagdiriwang sila sa kabilugan ng buwan at plano nila na gawin kaming pangsalo-salo nila. Kaya pala nakita ko rin yung magsasaka na taga rito rin pala na nagturo sa kanila para mapunta talaga kami rito. At kaya pala si Kulas ang kumakausap sa mga naghatid sa amin dito. Kunwari lang pala yung naliligaw kami. Maya-maya'y nakita rin namin na inabutan ni Emmanuel si Kulas ng pera. Siguro iyon ay ang bayad nila kay Kulas para dalhin kaming lahat dito. Hindi ata iyon ang unang beses na nagligaw sila ng mga tao sa sityo ng mga aswang dahil natatandaan ko ang isa sa mga sinabi ni Emmanuel kay Kulas. Kulas, marami ka na namang nadala para sa piging. Mas maganda ang nadala mo ngayon kesa yung nakaraang taon dahil talagang mga buntis pa ang mga babae at paniguradong matutuwa ang mga tao sa sityo. Natutuwang banggit nito kay Kulas. Habang pinagpapawisan ay nagkatinginan naman kaming dalawa ni Domeng at dali-dali kaming umalis sa pinagtataguan namin. Mabuti na lamang, Kuya Bari, at hindi nila kami natunugan. Hindi na rin kami mapakali noon at di na rin namin alam kung papaano namin sasabihin ito sa iba naming mga kasama. Hinanap namin sila at sakto naman na nasa kwarto silang lahat at nagpapahinga na. Nasa iisang malaking kwarto lang kasi kami, Kuya Bari, tapos nandoon na yung mga kama. Naghintay lang kami at bumuelo. Kinausap namin sila agad tungkol sa mga natuklasan namin, pero hindi naman sila kaagad naniwala. Hinikayat namin sila na sumama na sa amin dahil nga tatakas kami. Marunong naman po ako magmaneho at pwede naman namin itakbo yung bus
Pero di talaga nila kami kaagad pinaniwalaan at pinagtawanan pa kami. Yung misis ko naman noon ay tahimik lamang dahil alam naman niya na hindi ako magsisinungaling at hindi naman ako baliw para gumawa ng kung ano-anong kwento. Ganoon din yung asawa ni Doming na si Amor. Hindi naman ito pinagtatawanan si Doming. Ngunit nung nagsabi ito sa kanya at mukha naman ding sasama siya sa asawa niya kapag ka umalis ito sa lugar na iyon. Yung isang mag-asawa doon na si Auring at Joaquin ang pangalan, naniniwala talaga sa amin dahil galing daw silang probinsya at naikikwento rin sa kanila ang mga tungkol sa aswang. Pero kahit kailan ay hindi pa sila nakakakita ng aktwal na uri nito. Mahabang paliwanagan ang ginawa namin ni Doming at naghanap din kami ng mga ebidensya para lang mahikayat namin ang lahat na sumama na sa amin. Sa huli ay yung dalawang mag-asawa ay ayaw talagang maniwala at baka daw nababaliw lang daw kami. Inutusan ko na si Doming na gumawa ng paraan para manakaw yung susi. Nakuha naman niya kaagad sa hindi ko alam na dahilan kung papaano. Napag-alaman ko ring dati palang sundalo itong si Doming kaya hindi na nakapagtatakang maalam siya sa mga ganoong bagay. Hindi nga nagtagal. Nagpanggap lamang kaming may kukunin lang sa bus pero kumaripas kami ng takbo dahil narinig namin na nagkwento yung dalawang mag-asawa doon sa mga tao sa sityo, kesyo parang baliw daw ang aming mga kasama. Ngunit bago pa kami makarating sa bus ay may humarang sa amin na isang tao na may hawak na itak. Nataranta kami, ngunit mabilis kumilos itong si Doming. Agad siyang nakakuha ng kahoy at naipalo nito sa taong may hawak ng itak dahilan para mawalan nito ng malay. Pagdating namin sa bus ay dire-diretso lang ako at pinaandar kaagad ang sasakyan. Agad kong pinaharurot ito at hinulaan ko na lamang ang daan palabas hanggang sa makarating kami sa isang lugar na medyo natatandaan ko na. Lahat kami ay takot na takot. Tuloy-tuloy lang kaming nagbiyahe at alerto ang lahat dahil inabot kami ng gabi sa daan at hindi namin alam kung nasundan ba kami o hindi. Masakit din sa puso namin na naiwan namin ang dalawang mag-asawa sa sityo pero wala naman kaming magagawa kung ayaw nilang maniwala at sumama sa amin. Hindi na namin alam kung magiging ligtas ba sila doon, ngunit ginawa na namin ang aming makakaya para maitakas sila. Sadyang hindi lang talaga nila kami pinaniwalaan. Hindi ako tumigil sa pagbiyahe hanggang sa makarating kami sa lugar na mayroong mga bahay-bahay na at may ilan ng mga sasakyan. Nagtanong-tanong na rin kami sa mga taong madadaanan namin para mapagtagpi-tagpi namin yung daan palabas. Nagpatuloy lang kami sa mahabang biyahe. Sadyang hindi lang matigil sa pag-iyak si Amor dahil sa nakakahilakbot na naranasan niya doon sa sityo ng mga aswang. At awa naman ng Diyos ay nakaligtas kami roon at nakarating kami ng payapa sa aming mga tahanan. Kinabukasan po ay nagkita-kita kami para pumunta at magreklamo doon sa agency. Gulat na gulat kami dahil pagdating namin doon, napag-alaman namin na walang nagtatrabaho sa kanila na Kulas ang pangalan. Pati litrato ng mga empleyado nila ay tinignan naming lahat. Tapos po ay talagang wala si Kulas at yung driver doon. At ang mas nakakakilabot pa, hindi daw sila nag-o-offer ng mga sekreto at sorpresang destinasyon para sa mga nag-honeymoon. Pinagtawanan lang kami ng mga taong nasa opisina noong sinabi namin na dinala kami sa isang sityo ng mga aswang. Kaya mula noon, hindi na namin ipinagsabi pa sa iba kasi nga wala ding maniniwala sa amin. Ang mahalaga lang naman sa amin noon ay ligtas kami
at ang mga asawa namin. Kasama na siyempre ang mga sanggol sa sinapupunan nila. Matatanda na kami ngayon, Kuya Bari, at malalaki na rin ang mga anak namin. Hanggang ngayon ay kaibigan pa rin namin sila Amor at kami-kami lang din ang nagkukwentuhan tungkol sa karanasan namin doon sa sityo ng mga aswang. Naging isang malaking aral po para sa amin ang kwentong ito. Maigi talaga na hindi basta-basta magtiwala sa mga tao sa paligid mo dahil pwedeng buhay mo ang maitaya. Kaya po hanggang ngayon ay ibinabahagi ko rin ito sa aking mga anak na huwag basta-basta sasama kung kani-kanino dahil sa panahon natin, hindi lamang masasamang tao ang pwede mong makalaban sa paligid kung hindi pati masasamang elemento at mga nilalang. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari, at sana po'y mapili nyo ring basahin ito sa mga darating na araw. God bless po and more power po sa inyong channel. Hello po sa lahat ng nakikinig ngayon na kasundo. Lubos na gumagalang, Miguel. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.